bukang bibig lang ni Ombudsman Remulla. But I would advise Ombudsman Remulla, if you are listening, you work. Stop conducting press conference. Gusto kong marinig nyo. Kasi yung version ng bilyonaryo, mabait sila kay ano? Parang mabait sila kay Boying. Kulang, hindi na kumpleto. Ito mas maganda tong version na ito, pakinggan nyo ha. Take on what's going on right now? Well, I look at it as, as a diversionary tactic, as I said, to let the people in the meantime forget about the ghost projects, about the flood control anomalies. So divert it to the secret decision, which there is no secret decision. The secret decision is just, Yan kasi talito si Boying talagang hindi parang hindi nagtatrabaho. Kaya alam nyo, mali-mali yung sinasabi niya. Ibig sabihin, mag-ombudsman ka, payag ka sa bendalo. Talagang hindi nagtatrabaho. Pero ugali na talaga ni Boying yan eh. Para siyang bakla. Yung, ang hilig rumampa. Di ba gawain ng bakla yan? O ng vlogger, mahilig magdaldal. Di ba? Kami-kami. Pero kung hindi ka naman bakla, hindi ka naman vlogger, di ba, ombudsman ka, saan ka nakakita ng ombudsman, presko ng presko? Parang tanga lang talaga. Oh. conferences almost every day. Para lang ha, parang hindi ko sinasabing tanga ha, parang. Because you will never know what is really happening in the office of the ombudsman. Biro mo, hindi mo alam ang proseso sa isang kaso. Kaya kung minsan nagmumukhang tanga yung ombudsman. Ayan, derechahan. Inalis ng bilyonaryo eh. Isipin mo, hindi mo alam. Ombudsman ka, wala kang alam. Isipin mo kung ako nag-discuss, mali. Vlogger lang ako ha. Nakakahiya. Ikaw pang ombudsman, hindi mo alam yung batas. Mukha ka talagang tanga. Niniretso ka na nito. Ay, ombudsman, Boying. Sa tingin ko, hinahamon ka ng debate nito. Derechahan na to. If you are listening, sabi niya, magtrabaho ka, nagbumukha kang tanga. Hindi ako nagsabi nun ha. Ang sarap lang ulit-ulitin. Okay, next po tayo. Speaking of tanga. Ang sakit mo, Kotsoli. Pag-usapan natin yung tanga. Ay mukhang tanga. Hindi po saklaw ng Pangulo ang anumang aksyon na gagawin po ng Ombudsman. Yan ang igini. Naks, parang totoo. Sinabi mo nga dati, anti-Marcos ka eh. Oh, di ba? Oh, para kang dilawan. Alam mo, masaglitan ko lang to ha. Kausapin ko kayo mga dilawan. Kain suka kayo, kain tae kayo. Dati minumura nyo si Bongbong, ngayon iba na kayo. Okay lang yung nagbago ka eh. Di ba? Nagbago ka na, oy, maayos pala si Bongbong. Di ba? Sige. Pasensya na, nagkamali ako ng tingin kay Bongbong. Parang ganun eh. Pero yung kinakain mo yung tae ni Bongbong, dahil ayaw mong maupo si Sara, tatindi ka. Wala talaga kayong prinsipyo kayong mga dilawan. Magkaiba yun eh. Di ba? Yung nakita mo, ay nagbago yung tao, bilib na ako sa taon to. Okay lang yun. Lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo nagbabago eh. Sana. Pero dahil ayaw mo maupo, tatandaan nyo yan ha. Yung nangyayari ngayon, na-expose ang dilawan. Wala talaga silang prinsipyo. Politika lang ang hanap nila. Iniit na Malacanang sa panukala ng Ombudsman na balikan ang drug war cases sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ani Palace Press Officer Claire Castro, isang independent body yung opisina ng Ombudsman. Kaya hindi na to kailangan mag-ulat o isang... Niwala ako sa'yo, Bongbong Marcos. Yan ka na naman, hindi mo... Bakit ang pinili mo si Boying? Yan ang nagpadala kay PRRD sa dahig. Tapos ang pinili mo ombudsman, si Boying. Tapos ang iimbestigahan niya yung confidential funds sa drug war. Alam mo, Bongbong, wag mo kaming lokohin. Ang naloloko mo lang yung mga komunista. Ang naloloko mo lang yung mga dilawan. Pero karamihan ng taong bayan hindi naniniwalang hindi mo saklaw ang ombudsman. Pambira naman oh. Potong opisina ng Pangulo sa anumang hakbanging nais tahakin ito. Pero pagdating sa proseso ng pag-review ng mga kaso,
kung ano po ang kakailanganing tulong ng ombudsman sa mga law enforcement agencies to get the, let's say, data or facts or reports, yun naman po ay ipagkakaloob. Ngayon, sinabi nyo na rin yun, hindi kayo makikipagtulungan sa ICC pero nakipagtulungan kayo. Sinungaling ka, Claire. Kasi sinungaling yung amo mo. Pero pinaninindigan mo, di ba? Ganyan ang sinabi nila dati. Ngayon, ganyan na naman na hindi raw inuutusan ng naghuhugas lang kayo ng kamay. Ganyan ang mga style ng mga Marcos. So, lokohin mo yung lole lang mo. Sa patuloy na paggulong ng kaso ni Duterte sa International Criminal Court, nagbigay ng pahayag ang palasyo sa paggamit ng kampo ng dating Pangulo sa naging pahayag dati ni PBBM na hindi ito makikipagtulungan sa ICC. Sa ating pagkakaalam, ang ICC will base its decision or order or resolution on the Rome Statute. And it will not be guided by the political statements. Nauna nang ibinasura ng ICC ang petisyon ng kampo ni FPRRD na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng korte. Nanindigan ito na otorisado sila na ituloy ang kaso laban sa dating Pangulo dahil sa crimes against humanity. Ito lang masasabi ko dito, okay, sa pag-iimbestiga sa drug war. Iimbestigahan nyo rin pala para kayong tanga. Sa bagay, si Boying, kaya nga tinawag na nagmumukhang tanga dating ombudsman di ba? Isipin mo, pinadala nyo sa dahig dahil sabi nyo maimpluwensya, hindi nyo maimbestigahan yung drug war ni PRRD rito. Pinadala nyo ron, iimbestigahan nyo rin pala dito. Ba't di na dito litisin? Di ba? Alam mo, nililigaw nyo, mukha kayong diversion. Anong koneksyon ng drug war doon sa Ghost Project? Pakisabi nga. Anong koneksyon ng drug war doon sa mastermind ng Ghost Projects? Claire, pakisabi sa amo mo. You focus on the mastermind ng Ghost Projects. Pakisabi kay Boying, mag-focus kayo sa mastermind ng Ghost Projects. Huwag kung saan-saan. Mamaya sa vlogger naman kayo pupunta. Wala naman kaming kinalaman dyan sa sa Ghost Projects. Ang sinasabi lang namin, mag-focus kayo doon. Ba't pa iwas kayo ng iwas dyan sa mga lintik na mga buhaya na yan? Huwag niyong sabihin kumikita rin kayo dyan. Ha? Gusto niyo rin ng bilyon? Ako'y nagtatanong lang kasi halatang halata Ang layo naman na ng drug war Kaya nga nakakulong na doon Kaya nga naasikaso na ron. Pambihira talaga tong ombudsman. No? Ay naku, tama. Ako, sa ngayon ako kay Martires, talagang nagmumukhang tanga. Ang masama nito, magmukhang tanga, si Boying, disposable yan After 7 years, wala na siya. Pero sinira niya na yung institusyon ng ombudsman. Yan ang problema. Pag nag-uupo kayo, nangalanganin. Yung tao mamamatay, mabubuhay, aalis. Yung institusyon nandun lang, nasira na. Pambira kayo. Ito pa, pag-isapan natin, isa pang nagmukhang tanga. Puro kayo tanga. O, tingnan nyo dito. Nagmukhang tanga si Bongbong Marcos. Hindi sinama sa picture. Hoy! Presidente ng Pilipinas yun, respeto nyo naman. Pumunta-punta dyan sa KL. Pambihira o kayo talaga. Ginawa nyo namang saling pusa yung presidente namin. Ay, hindi yung pusa. Meow yung meow. Saling tuta. Sabagay, tuta ni yan Ha? Tuta ni Trump. Tuta ng Amerika yan. Si Bongbong Marcos di umano. Yan ang sabi sa atin Nakita mo. Paano? Pumunta dyan. Tapos, ang laging sinasabi, binanata ng China. Naging vlogger ang animal. Dito nga sa Pilipinas, hindi ka makabanat Tagabanat mo pa si Claire, tapos pagdating mo dyan, binakbakan nyo ng binakbakan yung China. O ayaw ka. Gusto daw ng China itong mga lumahok dito. O, paano ka? Hindi ka ngayon.
pero may palusot si Claire. O sabi niya, nung nangyari po yan, yung kanilang photo ops ay nasa extended bilateral meeting pa po ang Pangulo with the UN. Meron na naman palusot. Claire, matanong kita, may pumasok na barel sa KOJC o wala? Ano yon? May palusot ka na naman. Hindi nyo pinapasok ang ICC? Ay palusot ka na naman. Anong pangako ng presidente? Hindi pa papasukin ng EDCA nung kampanya. Pinapasok, di ba? Ano na naman? May palusot ka na naman. Anong sabi nyo? 20 pesos na bigas. Nangyayari ba? Claire? May palusot ka na naman. Give us result, Claire. Not excuses. Ang gusto ng Pilipino, resulta. Hindi palusot. Tinawag yung bangag. Imbis na magpa-drug test. Umiwas sa drug test. Saan ka nakakita? Ang layo. Ang layo talaga. Si PRRD, drug war. Si Bongbong, takot sa drug test. Ang layo di ba? Wag mo na kaming palusutan, Claire. Wag niyo sabihin, walang namatay doon sa LA. Na asawa, nakasama ng First Lady. Okay, nagtatanong lang. Anong palusot na naman doon? Di totoo yan? Ginigawan nyo kasi ng kahihiyan ng Pilipinas sa ibang bansa. Tapos magpapalusot kayo. Sabihin ninyo, ayaw si Bongbong Marcos dyan. Alam mo, kung andyan si PRRD sikat dyan. Kung ang presidente natin, si PRRD, siya talaga. Titingnan ng mataas yan si PRRD. Si Bongbong, wala. Saling pusa. Alam mo, kung ako sa inyo, magkaraoke na lang kayo dyan. Maraming bar dyan sa KL. Maraming Pilipino bar dyan. Bar hopping na lang kayo. Baka mabangag pa. At least, masaya. Di ba? Masaya kayo. Ay,